Karma, ang buhay ni Eddie Salvatore, Episode 10. Nahiga si Eddie sa papag. Lumalagitnit na ang bakal na higaan dahil puro kalawang na ito. Wala sa loob na tinanggal niya ang itim na tela na nakabusal sa butas na bahagi ng bakal na haligi. May nasilip siyang kulay puti na papel at dinukot niya ito ng kanyang dalawang daliri. Mga sulat ang nakasiksik sa butas. Mga sulat pala na ipinapadala niya sa kanyang ina, pero may isang sulat na hindi galing sa kanya, kundi sulat ng kanyang ina na para sa kanya. Nakagat ni Eddie ang kanyang labi. Gusto niyang pigilan ang muling umiyak, pero hindi pa rin niya napigilan ang paglabas ng kanyang mga luha nang simulan niyang basahin ito. Eddie, mahal kong anak, baka hindi ko na makita pa ang pagtatapos mo. Malala na kasi ang ubo ko at lagi akong may lagnat. Ayaw nila akong dalhin sa hospital. Pakabait ka lagi, nagmamahal, Vanessa. Nanlisik ang mga luhaang mata ni Eddie. Wala na dapat na luhang lumabas sa kanyang mga mata. Panahon na para iganti ang kanilang kaapihan. Kinabukasan ay maagang gumising si Eddie. Gising na rin ang katulong na si Merly at nagluluto na sa kusina. Ate Merly, kanino po ang lumang bisikleta na nakatabi doon sa gilid ng bodega? Tanong ng binatilyo. Iyon. Sa dating gwardya. Iniwan kasi si Rana. Sagot naman ni Merly. Pwede ko kayang gamitin yon, ate? Tanong ng binatilyo. Lumakas ang loob niya na magpaalam kay Merly kahit hindi ito ang may-ari. Ang importante ay hindi pag-aari ng Salvatore. Pwede, ang kaso sira na nga, sagot naman ni Merly. Patuloy lang ito sa ginagawang paghahanda ng mga lulutuing agahan. Aayusin ko na lang po, wika ng binatilyo. Ikaw ang bahala kung kaya mo para hindi ka maglalakad ng malayo, wika ni Merly. Tumalikod na si Eddie. Pinuntahan niya ang tambakan ng mga lumang gamit. Tiningnan niya ang lumang bisikleta na unti-unti nang kinakain ng kalawang. Nakita niya na may kasama itong maliit na sako at nang tingnan niya ay mga kinakalawang ng gamit sa pagkukumpuni. Binuksan niya ang sako at inilabas ang mga kailangan niya. Unti-unti niya itong nilinis hanggang sa mabuo niya. Manghang-mangha sa kanya ang katulong na si Merly. Nagawang ayusin ni Eddie ang bisikleta at ginamit niya ito sa tuwing magtatrabaho siya sa palaisdaan. Ang tanging sementadong daan sa kanilang lugar ay ang mga daan patungo sa Salvatore Mansion. Pero ang patungo sa palaisdaan ay lupa na. Nagkataon lamang na patag ito kaya hindi rin mahirap ang magbisikleta. Hindi na rin siya sinisita ng gwardya sa tuwing lalabas at papasok siya ng mansyon. Siya na rin ang tagadala ng pagkain ng mga isda at isinasakay niya ito sa bisikleta. Kapag tanghali ay nasa dampa siya ni Pasiano at nagbabasa ng libro. Eddie, ano ba iyang binabasa mo? Puna ni Pasiano sa binatilyo. May hawak itong makapal na libro. Libro po, Tay Pasing, sagot ng binatilyo habang nakatitig sa isang litrato ng isang makina. Anong klaseng libro? Puro guhit ang nakikita ko. Mahirap intindihin. Nakiusyoso si Pasiano. Wala siyang maintindihan sa binabasa ng binatilyo dahil hindi naman siya marunong magbasa sa Ingles. Mechanical book ang tawag dito, Tay Pasing. Nakatitig pa rin ang binatilyo sa pahinang binabasa. Paring minimemorya ang bawat pangalan at numerong nakatala sa libro. Ganun ba? Tumango na lamang si Pasiano dahil wala rin naman siyang maunawaan sa binabasa ni Eddie. Pero teka, saan galing ang librong yan?
Sa Salvatore Library po, simpleng sagot ng binatilyo. Nanlaki ang mga mata ni Pasiano sa gulat. Kinuha mo yan? Nako, malalagot ka kay Doña Consuelo at sa dalawang anak ng buruhang yun. Hindi nila malalaman, tay. Sila ay nangongolekta lang ng mga libro para masabi lang na matatalino, pero walang hilig sa pagbabasa. Mga gagamba at butiki ang nagbabasa ng mga libro na nakaimbak sa kanilang library. Kaya pagkakataon ko na gamitin kung anong mapapakinabangan ko. Walang takot na mababanag sa mukha ng binatilyo. Waring ipinagyayabang pa nito ang ginawa. Mag-iingat ka, Eddie. Alam ko, pangarap mong magkapag-aral. Wika ni Pasiano. Nangangamba siya sa kapangahasan ng binatilyo. Makakapag-aral po ako, Tay Pasing. Huwag kang mag-alala. Mayabang na turan ni Eddie. Hindi lang sa palaisdaan nagtatrabaho si Eddie. Pagdating niya sa mansyon, ay marami pang utos si Santiago sa kanya. Walang pinipiling araw o oras kung utusan siya ng kanyang kapatid sa ama. Patungo ang binatilyo sa indoor tennis court para maglinis nang may marinig siya na umuungol sa may gazebo. Napatigil siya at sumandal malapit sa isang puno ng palmera. Tao ba ang umuungol? Tanong ng isip niya. Tao nga at may nakikita siyang nakaputi. Pero bakit dalawa ang naririnig niyang ungol? Pero isa lang ang kanyang nakikita. Nagulat pa siya nang lumakas ang ungol ng taong nakaputi. Napabalik ang binatilyo. Hindi siya makatuloy dahil makikita siya. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakarinig siya ng mga kaluskos at mga yabag. Naunang dumaan ang nakaputi papunta sa gate. Walang iba kundi asang gwardya at may sumunod na hindi niya alam ang kulay ng damit. At diretsong pumasok sa terasa. Walang iba, si Gerardo. Napangisi si Eddie. May bago siyang tuklas laban sa mga Salvatore. At ang kanyang natuklasan ay hindi niya inilihim kay Pasiano. Mag-iingat ka sa taong yun, Eddie. Babala ni Pasiano. Nabahala siya para kay Eddie. Ayaw na niyang maulit sa binatilyo ang nangyari sa ina nitong si Vanessa. Makahulugang tumingin si Eddie kay Pasiano. Tay Pasing, kapag pinasok niya ako sa kwarto ko, siya ang unang makakatikim ng experiment ko. Tiningnan din ni Pasiano nang may babala ang binatilyo. Anong experiment? Eddie, baka mapahama ka sa binabalak mo. Walang makakapigil sa ganti ni Inay, Tay Pasing, wika ni Eddie. Makahulugan itong ngumiti. Kinilabutan si Pasiano. Huminga siya ng malalim at nagdasal para sa binatilyo. Sa edad na 14 ay parang matanda na mag-isip at magsalita si Eddie. Kahit kausap niya ito, ay sa libro ito lagi nakatingin at waring minememorya ang buong laman ng libro. Isang gabi ay nagkagulo sa Salvatore Mansion. Isinugod sa hospital si Doña Consuelo. Para kay Eddie ay isang nakakatuwang tanawin ang nasaksihan niya. Eddie, kanser pala sa lalamunan ang sakit ni Doña Consuelo. May taning na raw ang buhay. Kawawa naman. Pabulong na wika ni Merly na nakatayo sa likuran ng binatilyo. Ang tagal naman niyang mamatay. Pabulong ring wika ng binatilyo. Napatingin si Merly sa binatilyo dahil hindi niya naintindihan ang sinabi nito. Anong sabi mo, Eddie? Tanong uli nito. Hindi sumagot ang binatilyo at pumasok na sa loob ng kanyang kwarto. Pinihit niya ang seradorang kahoy sa pintuan. Ang totoo ay naiinip na siya sa paglala ng sakit ni Consuelo.
kung ang doktor ng matanda ay gustong pagalangin ito, pero kabaliktaran ang sa kanya. Nahiga sa papag ang binatilyo. Hindi na siya kumain kahit niyaya siya ni Merly. Kumain na siya sa bahay ni Pasiano. Mas gusto niya nakaharap si Pasiano sa hapag. Sa bagay, hindi naman siya pwedeng sumabay sa mga Salvatore sa hapag. Ang katulong at tauhan sa kusina lamang pwede kumain. Nakatulog na ang binatilyo, ngunit malimit siyang dalawin ng mga panaginip. Madalas niyang nakikita ang kanyang ina na umiiyak sa kanyang panaginip. At pagkatapos ay may nagbubukas ng pintuan ng kanyang kwarto. Katulad ng ginagawa ng kanyang ama at ni Santiago para pagsamantalahan ng kanyang ina. Ginulantang si Eddie ng isang sigaw at napabalikwas siya. Panaginip pa ba yun? Tanong niya sa sarili. Pero pagtingin niya sa pintuan ay nakabukas na ito. Madilim ang mukha na napangisi si Eddie. May nahuli ang kanyang mousetrap pero hindi daga, kundi paa. At kung kaninong paa yun ay aalamin niya kinabukasan. Muli niyang isinarado ang pinto at pinihit ang kahoy na pangsara. Nagamit na niya ang mousetrap, kaya iba naman. Kinuha niya ang silya at tumuntong dito. May itinali siyang garapon sa itaas ng pinto. Mga kaibigan, alam niyo na ang gagawin niyo ha? Wika pa niya. Paggising niya kinabukasan ay agad niyang tiningnan ang seradura ng kanyang pinto. Hindi na bumalik ang manyakis. Bulong niya sa sarili. Agad siyang naligo. Hindi na niya pinansin ang kapeng ibinibigay ni Merly. Sa dampa ni Pasiano na siya kakain at may maganda na naman siyang ibabalita. Sino ang pumasok sa silid ni Eddie? Sino ang unang biktima ng kanyang patibong? Abangan sa susunod na kabanata. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Pa-like, share and subscribe naman mga idol. Maraming salamat.